Magandang hapon po at happy Sabbath po sa lahat. Welcome po sa atin pong evening devotional at sa atin pong pag-aaral sa hapon po ito ay pangunahan po tayo ni Brother um, Elmer Rago. Siya po ang magbabasa at magdi-discuss ng ating devotional. Pero bago po yan, tayo po muna ay aawit po para sa ating opening song at susunod po ng opening prayer na magmumula po sa Tumpa Church. Muli po, akin pong nilingan ang mula po sa Tumpa Church para sa opening prayer po. Let's Let's pray. pray. Okay. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sabbath day that you have given us. Thank you for all the lessons that we have learned from this morning and this afternoon as we have our evening devotional. Please guide us again. Please help us to understand the message that we are going to hear. Please help us to apply it in our lives, and may we share it to the people around us. Lord, forgive our sins and our iniquities. In Jesus' name we pray. Amen.
Ang ating pag-aaralan ay dito po sa God's Amazing Grace. Ang title po is An Inheritance in Heaven. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So, sabi dito, Christ was teaching, and as usual, Christ besides his disciples had gathered about him. But there were many who desired the grace of heaven only to serve their selfish purposes. They recognized the marvelous power of Christ in setting forth the truth in clear light. Would he not lend his power for their worldly benefit? And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Siguro naisip niya that time, uy, maganda ito. Magandang opportunity ito. Baka inisip niya na hindi ko na kailangan ng abogado, gamitin na lang niya si Jesus Christ kasi nakita niya na si Jesus ay magaling, mahusay magsalita. Kaya inutusan niya si Jesus na pwede ba sabihin mo sa aking kapatid na hatiin o i-divide ang kanilang mana para makuha na niya ang kanyang parte. So para sa kanyang self-interest. In the midst of the solemn instruction that Christ had given, this man had revealed his selfish disposition. He could appreciate that ability of the Lord which might work for the advancement of his own temporal affairs, but spiritual truths had taken no hold on his mind and heart. So nakita niya mga kapatid na pwede ko itong gagamitin itong taong ito upang sa ganun, yung aking mana ay makukuha ko na. So siguro iniisip niya na hindi niya kailangan ng abogado that time, no? So para sa kanyang self-interest. Kaya sinabi niya kay Jesus Christ na sabihin sa kanyang kapatid na hatiin ang kanilang mana, no? Now, na-appreciate niya ang ability ni Jesus Christ, yung galing ni Jesus Christ sa kanyang nakita na magamit para sa kanyang sariling interest, no? Now, ang sabi dito, Jesus was opening to him the treasures of divine love. O hindi na intindihan ng taong ito mga kapatid kung ano yung binubuksan sa kanyang isipan ni Jesus Christ na akala niya ito ay temporal matters lamang, but this is eternal. At mabuksan sa kanyang isipan ang tinatawag na the treasure of divine love. No? The Holy Spirit was pleading with him to become an heir of the inheritance that is incorruptible and undefiled, and that fadeth not away. So ang iniisip ng taong ito mga kapatid na yung kayamanan na lumilipas lamang. So yung inheritance na hindi nasisira ay walang iba kundi yung sa langit mga kapatid, no? Undefiled and faded not away, but his eyes were fixed on earth. So even sa atin ngayon mga kapatid, sometimes ginagamit mga kapatid ang lalo na itong religion para mapagbigyan ang kanilang tinatawag na makasanlibutang purpose mga kapatid, in which hindi yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong si Kristo. Bakit? Sabi dito, the Savior's mission on earth, only a few months remained for him to complete what he had come to do in establishing the kingdom of his grace. Yet, human greed would have turned him from his work to take up the dispute over a piece of land. But Jesus was not be diverted from his mission. His answer was
man, who made me a judge or a divider over you? So tinanong niya, sino bang gumawa sa akin na ako ang magiging hukom o ako yung tagapaghati ng inyong kayamanan? So pinapaintindi ni Jesus Christ at hindi nilihis ni Jesus Christ ang kanyang mission, ang kanyang purpose, na yun ang gusto ng ating Panginoon Kristo, na kung meron man tayong mamanahin na kayamanan, mga kapatid, ay walang iba kundi yung kayamanan na nasa langit. Ang gusto talagang manahin talaga ng mga tao, mga kapatid, ay ang makikita ng mga bagay lamang sa panahon natin ngayon. At yung mga spiritual things ay talagang sa panahon natin ngayon ay parang napakalayo sa isipan ng napakaraming tao. Sabi dito, Christ virtually said, "It is not my work to settle controversies of this kind." So pinapaintindi ni Jesus Christ sa taong iyon na ang aking gawain ay hindi para isettle down yung mga gusot ninyo or yung ganyang klaseng mga anuman yan, no? He came for another purpose, to preach the gospel and thus to arouse men to a sense of eternal realities. Gustong ipaunawa sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang pinaka-purpose sa sanlibutan ito ay maintindihan natin na ang ating mamanahin ay ang buhay na walang hanggan. Yung gusto ng maraming tao ngayon, mga kapatid, ay ang manahin nila yung mga bagay sa sanlibutan ito. Sabi dito, He came for another purpose, to preach the gospel and thus to arouse men to a sense eternal realities. Yung walang hanggang bagay, yun dapat ang ma-realize natin na ang buhay nating ito ngayon ay temporary lang talaga. Hindi talaga tayo dito titira, mga kapatid. But alam nyo, sa napakaraming tao ngayon, mga kapatid, ay ito ay napakahirap ipaintindi, sapagkat sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang mga tao, karamihan ang iniisip ay ang kayamanan talaga dito sa lupa. So, isang challenge din po para sa atin kung paano natin ipaunawa. Sabi pa nga po dito sa pagpapatuloy, when He sent forth the 12, He said, "As ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand." Matthew chapter 10, verse 7 hanggang 8. They were not to settle the temporal affairs of the people. So even ang ating gawain ngayon, mga kapatid, sa ating panahon ay hindi tayong taga-pamagitan doon sa mga problema, sa mga gusot nila, kundi ang inutos sa atin ng Panginoon, mga kapatid, is kung paano ihayag si Kristo sa buhay nila upang ang mga tao ay magmana din ng buhay na walang hanggan. Kung paano natin ihayag si Kristo sa sangkatauhan upang sila din ay magmana ng buhay na walang hanggan, may pamamaraan po ang Panginoon at mababasa po natin yan sa Spirit of Prophecy. Mabasa natin yan sa Call to Medical Evangelism. Sabi doon, how we reveal Christ, I know of no better way than to take hold of medical missionary work. In these last days, tayo ay mga representante ni Jesus Christ na si Kristo nag-preach ng gospel in order na ang mga tao na makaintindi at makarinig ay magmana, mag-inherit din po ng buhay na walang hanggan, na yan po ay libre na inoffer ng ating Panginoon upang hindi masayang ang kanyang pagkamatay doon sa cross, mga kapatid. Tayo po ay mga representative na ang ating goal ng ating pinagsusumikapan ngayon kung bakit narito pa tayo ngayon, hindi tayo bumitaw sa ating pananampalataya, sapagkat ang Diyos nangako, gusto niyang ihayag ang reward, gusto niyang ibigay ang reward, at gusto niyang ipaunawa sa atin ang mga espiritual na bagay, lalo na ang bagay na nasa langit, mga kapatid, na yun po ay ating one day ay ma-inherit
Kaya inihayag niya ang lahat, mga kapatid, in order na makita ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. So mga kapatid, we have a great instruction. Meron tayong instruction, mga kapatid, from the spirit of prophecy, from the pen of inspiration through Ellen White. We have a clear, a distinct instruction. We have a clear instruction from the spirit of prophecy on how we reveal Christ. Paano natin i-reveal si Christ? Paano natin ihayag si Christ in order nga ang ibang tao din ay magmana din ng buhay na walang hanggan, makapag-inherit din sila ng buhay na walang hanggan. How we reveal Christ. Sabi dito, mga kapatid, I know of no better way than to take hold of medical missionary work. Now, wherever we go, we will become a blessing to the people we meet. Uulitin ko po yung sinabi sa Last Day Events, page 80, paragraph 3. Sabi doon, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary. Bakit kailangan natin gawin ang pagka-medical missionary? In order na mahayag natin si Kristo sa sangkatauhan, yung simpleng marunong pala tayong mag-massage, mga kapatid. Yung alam natin paano pisilin yung mga parte ng katawan na medyo masakit, ay napakalaking bagay po niyan, mga kapatid, yung marunong kayo pong mag-massage. Kapag marunong tayo pala sa mga natural na pamamaraan. So, yun po kasi ang isa sa tanging paraan ng Panginoon upang sa ganun maihayag natin si Kristo sa buhay nila, ay walang iba kundi yung paggawa natin ng pagiging medical missionary upang sila man din ay magmana o mag-inherit ng buhay na walang hanggan. At maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless. Thank you po, Brother. Thank you po, Brother Elmer, sa inyo pong panguna sa ating devotional na may pamagat na inheritance in heaven. So, napakaganda po ng ating devotional and very awakening po sa ating lahat na there is eternal realities. Kasi I'm speaking for myself na syempre po parang baka nakakalimutan ko na rin yung purpose in life, which is to be with God. Kaya yung mga bagay dito sa sanlibutan, parang na-absorb na ng mind ko na parang ito na lang yung buhay ko, pero hindi dapat yun yung parang maging kumbaga thinking ko. And yun, so kagaya nga po nung ating lesson na 'di ba po sabi doon na tayo po ay mga kumbaga disciples, and meron po tayong truth na kinakailangan ay i-preach po natin sa mga tao na about God and His saving grace. So, kailangan po natin yon kasi kumbaga tayo po ay ang buhay po natin ay hindi lang dito sa mundong ito, kundi sa eternal life. So, yun po yung personally nakita ko po dito sa ating lesson. And nawa po ay hindi din po tayo makonsume ng mga temporal na bagay, at maalala po natin that God is waiting for us sa langit na prepare niya para sa atin. So, sino pa po ang mga
magdadagdag. Marami po tayong kasama dito sa Zoom. Mula po sa Tumpa Church, kila Sister Rochelle po, sa Zamboanga po, kila Sister Ferl, and Brother Harry or Brother Rob po. Kung meron po kayong nais idagdag ay welcome po kayo na mag-unmute. Happy sundown po, Sister Rita. Ayan. So gusto ko lang pong magdagdag ito pong regarding sa mga kung tayo po ba talaga ay makakatanggap ng gantimpalang ito. Pero before that, meron pula talaga tayong gawain na gagawin, which is si Kristo ay sinimulan niya tong gawain na ito at siya din ang magtatapos nito sa pamamagitan ng kanyang mga representative. So, isa din pong paalala sa atin yung itong devotional natin ngayon na kapag po pala tayo ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, napakadaming mga makamundong interest na parang hahatak sa ating atensyon na gagamitin ang kaaway para hindi tayo makafocus sa gawain ng Panginoon. At napakahalaga po nating maintindihan ito dahil kaligtasan natin at kaligtasan ng bawat kaluluwa ang nakasalalay dito. So, sa atin ngayon, ano yung ninanais natin na ma-build inside sa atin, sa sarili natin? At ano yung nais nating ipakita sa mga tao? So, ito po yung nais ng Panginoon na ma-build sa buhay ng kanyang mga tagasunod, ito po, paulit-ulit nating napag-aralan sa librong ito na yung spiritual kingdom, which is, kung meron tayo nito, ay napakabilis na nating maipalaganap ang katotohanan. Kasi nga, ang pinakaunang babaguhin ng Panginoon, yung puso ng tao. Dun siya kumikilos, dun siya tumitingin. Kung nagiging tapat po ba tayo sa atin bilang mga tagasunod niya, binabahagi natin yung salita ng Panginoon, pero wala na tayong obligasyon kung tatanggapin ito, dahil gawain ng Panginoon, gawain niya na yung mag-convert sa taong to. Kaya nga, yung tunay na tagasunod ng Panginoon, kailangan nakapokus sa gawaing ito kasi napakadaming mga pakana ang kaaway para ma-divert yung isipan natin sa mga makamundong bagay. At tayo, habang gumagawa sa gawain ng Panginoon, nalalaman natin na meron tayong gantimpala in the last days kasi nangako ang Panginoon na makakamit natin ito. Pero sa sarili natin, kung tayo nakatingin sa mga kahinaan natin, kahinaan ng iba, parang tapos may darating pa na punto na yung parang leader-leader na sa iglesia, papipiliin ka pa kung saan ka aanib, parang nakakapanghina, di po ba? So sa sarili natin, kapag doon tayo nakafocus, parang mawawala ka na ng gana na gumawa sa gawain ng Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon, na kung tayo gagawa, kailangan talaga tayo titingin sa Kanya kung ano yung character niya, yun yung nais natin. Yun yung nais ng Panginoon na ma-apply natin para hindi tayo mapanghinaan, lalong-lalo na nagsisimula na yung gawain niya sa atin. Kasi ang Panginoon, gumagawa, inuuna niya yung puso ng tao. At kung hinihimok niya ito, tayong mga tao, kung tutugon tayo sa panawagan na kung saan tayo gagawa, doon niya na tayo ah, tutulungan. At kung tumugon nga tayo sa panawagan, doon na tayo parang makipagtulungan sa gawain na mailigtas ang mga tao, ang mga kaluluwang malapit ng mga pahamak, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nagiging pabaya sa gawaing ito, posible hindi lang yung kaluluwa natin yung mapapahamak, kundi libu-libong kaluluwa na posible pa sanang maligtas kung tayo ay gagamitin ng Panginoon at kung magpapagamit tayo sa Kanya. So napakadami pong mga insight regard dito, pero hanggang dito na lang po, Tricia. Thank you po. Thank you po, Sister Daniela, sa inyo pong pagdagdag.
Meron pa po ba sa ating mga Zoom attendees ang may babahagi? Wala na po ba na nais mag-share po ng kanilang insight? So maraming salamat po muli sa ating mga participants. So dadako na po tayo sa ating pong closing song at para po sa closing prayer, hilingan po natin si Sister Daniela. Let's pray po. Ama namin na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa mga oras na ito na amin pong napag-aralan ang
inyong mga salita at patuloy nagpapaalala sa amin patungkol sa gawain na magtatapos po dito sa mundo. Tulungan kami na magampanan ito ng may katapatan at inyo po kaming makita na naglilingkod ng buong puso. Tulungan ang bawat isa at patuloy na makapanagumpay sa mga kahinaan. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Sister Daniela. And muli po salamat po sa ating pong mga nakasama dito sa ating pong devotional. And in-invite po namin kayo sa ating pong daily evening devotional. Every 6 p.m. po yan. At ganun din naman po sa morning devotional natin at 5 a.m. Yun lamang po at Happy New Week po sa ating lahat. Amen po.